ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buong kabataan upang itaguyod ang kanyang karera, ay walang awang tinadyakan ang matanda kong ama sa harap ng daan-daang bisita. Sumigaw siya, matandang probinsyano, kasing dumi ka ng putik. Ngunit hindi niya inasahan na sa isang tawag lang sa telepono pagkatapos noon, binili ng aking ama ang buong kumpanya niya. Itinapon siya sa kalsada na walang ni isang sentimo sa bulsa. Bakit ang isang lalaking minahal ko ng buong puso ay naging ganito kalupit? At bakit napakabigat ng naging kabayaran niya? Pakinggan po ninyo ang buong kwento. Sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang gabing iyon, ang mapagpasyang araw na tuluyang bumago sa aking buhay. Ang aking ika-30 kaarawan. Dapat sana'y isang masayang araw, ngunit naging isang impyerno sa lupa. Ang asawa kong si Mateo ay nag-book ng pinakamagarang function hall sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City para lamang ipagdiwang ang kaarawan ko. Sinabi niyang gusto niyang bumawi sa akin pagkatapos ng 5 taon naming pagsasama. 5 taon na ako'y tumalikod sa sarili kong karera upang maging isang mabuting asawa, isang matatag na pundasyon para sa kanyang pag-akyat sa posisyon bilang marketing director. At sa araw na iyon, naantig ako hanggang sa pagpatak ng luha nang marinig ko iyon mula sa kanya. Naging musmus ako sa paniniwalang matapos ang lahat ng paghihirap, sa wakas ay aanihin na namin ng matamis na bunga. Ngunit, nagkamali ako. Malaking malaki. Ang handaang ito, sa simula pa lang, ay hindi para sa akin. Isa itong entablado para ipagyabang niya ang kanyang tagumpay, para suyuin ang kanyang mga boss, para patunayan ang kanyang estado sa mundo ng mga elitista na matagal na niyang pinapangarap na pasukin. At ako, ang bida ng gabing iyon, ay tila isang palamuti lamang na walang kulay, isang dahilan para maipakita niya ang kanyang pagiging galante. Suot ko ang isang simpleng bestida, ang pinakamaganda kong damit, ngunit naligaw pa rin ito sa gubat ng mga nagniningning na gown at barong na may tatak ng mga sikat na designer, mga mamahaling kasuotan ng mga panauhin. Nakatayo ako sa tabi ni Mateo, pilit na ngumingiti ng matamis, ngunit sa loob-loob ko'y nakakaramdam ako ng kakaibang kalungkutan. Abala si Mateo sa pagbati sa bawat isa, nakikipagkamay at nakikipagbeso sa mahahalagang kliyente at kasosyo. Ipinakilala niya ako ng pahapyaw. Asawa ko pala. At mabilis na tatalikod para ipagpatuloy ang mga usapang pangnegosyo na kailanmay hindi ako pinahintulutang makisali. Sa kanyang mga mata noon, kitang-kita ko ang pagkainip. Tila umaasa siyang, wag ko siyang ipahiya. Ngunit ang tunay na trahedya ay nagsimula nang dumating ang aking ama. Ang itay, mahigit 60 na ang edad. Buong buhay siyang nagsaka sa Nueva Ecija para mapag-aral ako. Siya ang taong pinakamamahal at iginagalang ko sa buong mundo. Nang mabalita ang ipinagdiriwang ng kanyang manugang ang kaarawan ng kanyang anak, hindi niya inalintana ang layo ng biyahe. Sumakay siya ng pinakamaagang bus mula probinsya papuntang Maynila. Suot niya ang damit na sa tingin niya'y pinakapormal. Isang puting polo shirt na medyo luma na ang kulay ngunit plansadong-plansado. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang kahon na maingat na binalot sa lumang dyaryo. Sa loob, isang kalabaw na gawa sa kahoy, inukit mismo ng kanyang mga kamay. Sabi niya, ang kalabaw, sumisimbolo sa kasipagan at tagumpay. Naway maging matagumpay kayong mag-asawa sa lahat ng bagay. Iyon ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Ngunit sa mata ni Mateo, ang pagdating ng aking ama ay isang malaking kahihiyan. Nakita ko siyang kumunot ang noo. Hinila ako sa isang madilim na sulok at bumulong ng may halong galit. Tala, ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinapuntayan dito? Hindi mo ba nakikita ang suot niya? Mukhang taga-bukid. Ang baho. Gusto mo bang malaman ng lahat na mayroon akong biyenang lalaking hamak na magsasaka? Bawat salita niya'y parang mga patalim na tumutusok sa aking puso. Sinubukan kong magpaliwanag, nanginginig ang boses. Mateo, naglakbay si Itay mula probinsya para batiin ako. Gusto lang niyang, pinutol ni Mateo ang sasabihin ko. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa paghamak. Gusto niyang ipahiya ako sa harap ni Chairman Ong at ng mga kliyente? Sabihin mo sa kanya? Humanap siya ng isang sulok at doon lang siya umupo. Huwag siyang gagalaw-galaw.
huwag siyang kakausap ng kahit sino. Ayokong malaman ng mga tao na yan ang biyenan ng direktor na si Mateo Cruz. Natigilan ako. Parang may bumara sa lalamunan ko at hindi ako makapagsalita. Tiningnan ko ang lalaki sa aking harapan, ang lalaking dati kong kasama sa hirap at ginhawa. Paano siya naging ganito ka-estranghero at kalupit? Inalalayan ko si Itay papunta sa isang mesa sa pinakasulok, pilit na itinatago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tila naramdaman din ni Itay ang bigat ng sitwasyon. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal, ngunit may bahid din ng pag-aalala. Siguro'y sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalagay sa akin sa alanganing sitwasyon, at nangyari na nga ang pinakamasama. Isang napakahalagang bisita ang dumating. Si Chairman Ong, ang may-ari ng kumpanya. Nagmamadaling tumakbo si Mateo para salubungin siya. Yumuyukod na parang isang alipin. Inilibot niya si Chairman Ong para batiin ang mga panauhin. At nang dumaan sila sa tapat ng aming mesa, marahil para magpasikat, sadyang binalewala ni Mateo ang presensya ng aking ama. Ngunit ang Itay, isang matandang magalang at simple, nang makita ang boss ng kanyang manugang bilang tanda ng respeto, ay mabilis na tumayo at akmang iaabot ang kamay para makipagkamay. Marahil dahil sa biglaang pagtayo o dahil sa pagod ng mga binti sa mahabang biyahe, nawalan siya ng balanse at aksidenteng bahagyang nabunggo si Mateo. Natapon ng kaunti ang red wine mula sa kopita ni Mateo. Tumalsik ang ilang patak sa kanyang mamahaling puting suit. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Nakita ko ang mukha ni Mateo na namula, pagkatapos ay namutla at naging kulay ube sa galit. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagkukunwaring pagiging maginoo. Tinitigan niya ang mantsa ng alak sa kanyang damit. Pagkatapos ay tiningnan niya si Itay na para bang gusto niya itong kainin ng buhay. At sa harap ng aking pagkabigla at ng lahat ng naroroon, ginawa ni Mateo ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang aking ama. Matandang probinsyano na walang silbi. Bulag ka ba? Ang sigaw niya'y umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang Itay, isang matandang walang kalaban-laban, ay bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Tumilapon ang kahon na hawak niya, at ang inukit na kalabaw na gawa sa kahoy ay gumulong-gulong sa paanan ng mga eleganteng bisita. Itay! Sigaw ko, at tumakbo para tulungan siyang bumangon. Ang buong mundo ko'y gumuho sa sandaling iyon. Ang lalaking tinawag kong asawa ay walang awang niyurakan ang amang pinakamamahal ko. Lahat ng pag-ibig, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis ko sa loob ng 5 taon, lahat ay naglaho na parang usok. Sa isip ko noon, tanging isang matinding panlalamig na lang ang natira. Hindi nagpakita ng pagsisisi si Mateo. Itinuro pa niya ang aking ama at umungol, "Umalis ka rito. Huwag kang magpapakita sa akin. Huwag mong dungisan ng pagiging marumi mo ang party ko." Inalalayan ko si Itay na tumayo. Ang tingin ko kay Mateo ay hindi na tingin ng isang asawa, kundi tingin sa isang kaaway. Tiningnan ko si Itay. Nakita ko ang dugo na bahagyang dumadaloy mula sa kanyang noo dahil sa pagtama sa gilid ng mesa. Ang puso ko'y parang pinipiga. Walang sinabi si Itay. Tahimik lang niyang pinulot ang kalabaw na kahoy. Pinagpagan ang alikabok. At tiningnan ako ng may pag-unawa na para bang sinasabing, "Ayos lang ako, anak." Ang pag-unawang iyon mula sa kanya ang naging huling patak na nagpaapaw sa aking pagtitimpi. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagsisigaw. Naging kalmado ako sa isang nakakatakot na paraan. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking pitaka at tinipa ang isang pamilyar na numero na sa loob ng 5 taon ay hindi ko kailanman pinangahasang tawagan. Nakita iyon ni Mateo at ngumisi pa ng may pang-iinsulto. "Sinong tinatawagan mo? Ang mga kamag-anak mong probinsyano para magreklamo?" Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin, may sumagot na sa kabilang linya. Isang malalim at makapangyarihang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ng diretso ang natigilang mukha ni Mateo at sinabi ko sa aking ama sa isang tinig na malinaw at kasing lamig ng yelo. "Itay, tama na po ang 5 taon. Ayoko na pong maglaro ng ganito.
Gusto ko na pong umuwi. At umalingaw-ngaw ang boses ng aking ama, hindi na malumanay, kundi may bigat ng isang taong sanay mag-utos at magpasya. Sige, anak, naiintindihan ko. Ibinigay ko ang telepono sa aking ama, na nakatayo sa tabi ko. Kinuha ni Itay ang telepono. Tinitigan ng diretso ang mukha ni Mateo na nagsisimula ng mamutla sa takot at nagsabi siya ng isang maikling pangungusap. Isang pangungusap na nagtakda sa kapalaran ng isang buong buhay. Felipe, ako to, si Gregorio C. Bilhin mo ang Legacy Builders para sa akin. Ngayon din, at sibakin mo ang marketing director na nagngangalang Mateo Cruz. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya. Natulala si Mateo. Malinaw niyang narinig ang bawat salita, ngunit marahil ay iniisip pa rin niyang isa itong biro. Natawa siya, isang tawang pilit. Ano? Bilhin ang kumpanya? Matanda. Alam mo ba ang pinagsasasabi mo? Saan ka kukuha ng pera? Biglang naputol ang kanyang pagtawa nang tumawag si Chairman Ong. Sumunod ang HR manager at sunod-sunod na tawag mula sa mga board member. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, sa mga nangyayari. Hindi niya alam na ang mayabang niyang ngiti ang huling bagay na magagawa niya bago gumuho ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Kung kayo man ay nasasabik na malaman kung ano ang magiging kapalaran ng taksil na manugang na ito at kung ano ang tunay na pagkatao ng mag-amang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang ikalawang bahagi ng kuwento bukas. Ang dula ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Ang mapanlibak ng ngiti ni Mateo ay nanigas sa kanyang mga labi, naging isang pilit na ekspresyon na mahirap ipinta. Tinitigan niya ng mariin ang aking ama, pagkatapos ay ako, ang kanyang mga matay nanlalaki. Puno ng pagkalito at hindi makapaniwala, marahil ay iniisip pa rin niyang isa itong biro ng isang matandang probinsyanong lasing. Ngunit nang magsimulang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa, hindi isang ordinaryong tunog, kundi isang simponya ng pagguho. Bawat tawag ay dumarating na parang mga hagupit ng malaking martilyo. Ang ngiting iyon ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang maputlang kulay ng sindak. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono. Umilaw ang screen na may dalawang salita. Chairman Ong. Nagpigil ng hininga ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mateo, naghihintay kung paano magpapatuloy ang dulang ito. Sinulyapan niya ako. Isang tingin na may halong pagmamakaawa at takot bago pinindot ang answer button, pilit na gumagawa ng isang kalmadong boses. Yes po. Hello, Chairman. Hindi ko narinig kung ano ang sinabi ni Chairman Ong sa kabilang linya. Ngunit nakita ko ang paggalaw ng mga kalamnan sa mukha ni Mateo, ang malamig na pawis na nagsimulang tumulo sa kanyang malapad na noo. Ang kanyang mga labi ay bumubulong-bulong. Po? Ano po? Ang Sai Holdings. Binili. Binili po ang buong shares ng Legacy Builders? Paano? Paanong naging ganoon kabilis? Ang buong katawan niya'y nanghina at kinailangan niyang kumapit sa silya para manatiling nakatayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa hall. Ang mga usapan ay umugong na parang isang pugad ng bubuyog. Si Holdings Inc. Ang pangalang iyon ay parang isang kulog na yumanig sa lahat ng nasa mundo ng negosyo sa Maynila. Ito ay isang imperyo, isang tunay na higante, isang puwersang hindi basta-basta binabangga. At ngayon, ang higanteng iyon ay nilamon ng buo ang Legacy Builders sa loob lamang ng ilang minuto. Tuliro pa rin si Mateo, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari nang may isa pang tawag na dumating. Sa pagkakataong ito, ang HR manager. Ano? Desisyon na tanggalin ako. Sino? Sino ang nag-utos? Ang bagong CEO. Sino ang bagong CEO? Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang takot ay tuluyang sumira sa maskara ng pagiging kalmado na pilit niyang itinatayo. Nakatayo lang ako roon, tahimik na pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Walang kahit katiting na kasiyahan sa aking puso, tanging isang matinding panlalamig. Tiningnan ko ang lalaking dati kong minahal, na ngayon ay mukhang kaawa-awa. Ipinagpalit niya ang lahat. Kahit ang kanyang konsensya at dangal, para lang makuha ang posisyong ito. At ngayon ay nawala ang lahat sa isang iglap. Si Chairman Ong,
na kanina lang ay pinupuri ni Mateo, ay nakatayo na rin sa isang sulok, maputla ang mukha, at patuloy na nagpupunas ng pawis. Alam niyang kanino niya ipinagbili ang kumpanya, at alam din niyang sino ang kanyang nakabangga. Mabilis siyang lumapit sa harap ng aking ama, na nakatayo pa rin doon na may kakaibang kapayapaan, hawak pa rin ang maalikabok na kalabaw na kahoy. Yumuko si Chairman Ong ng 90 degrees, nanginginig ang boses. Chairman? Chairman Sai, patawarin po ninyo ako. Talagang nabulag ako. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin po ninyo ako. Tanga po ang batang yan. Si Mateo, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pakiusap po. Pagpasensyahan na po ninyo. Hindi siya tiningnan ng aking ama. Ang mga mata ni Itay ay nakatuon lamang sa akin, isang tingin na puno ng awa. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ang tuyong dugo sa kanyang noo bago lumingon kay Mateo. Si Mateo naman ay napaupo na sa sahig. Ang cellphone na nahulog sa tabi niya ay patuloy pa ring tumutunog. Walang sinabi si Itay. Umiling lang siya, isang iling na puno ng pagkadismaya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. At ang kanyang boses ay naging napakalambing. Tara na anak, uwi na tayo. Masyadong marumi dito. Uwi na tayo, uwi na tayo. Ang dalawang salitang iyon ay nagparamdam sa akin ng kirot. 5 taon na. Hindi ko pinangahasang isipin ang dalawang salitang iyon, ang aking tahanan. Ang lugar na kusang loob kong iniwan para patunayan ang aking sarili, para hanapin ang isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. At ngayon, matapos matikman ang lahat ng pait, sa wakas ay makakabalik na ako. Tumango ako. Inalalayan ang payat ngunit matatag na braso ni Itay. Tumalikod kami. Iniwan ang isang magulong mundo. Iniwan si Mateo na tulalang nakaupo sa gitna ng kanyang pagguho. Iniwan ang daan-daang nagtatakang mga mata. Habang naglalakad kami palampas kay Mateo, narinig ko siyang bumulong. Isang mahinang salita ng desperasyon. Tala, huwag kang umalis. Ngunit hindi ako lumingon. Alam kong mula sa sandaling tinadyakan niya ang aking ama, wala nang natitira sa pagitan namin. Paglabas namin sa lobby ng hotel, isang lalaking nakaitim na suit, eleganteng tingnan, ang naghihintay na. Yumuko siya ng may paggalang sa harap ng aking ama. Chairman, handa na po ang sasakyan. Siya si Mang Felipe, ang tapat na assistant na sumama kay Itay sa loob ng ilang dekada. Tumango si Itay at lumingon kay Mang Felipe. Ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi malamig at nag-uutos. Ikaw na ang bahala sa lahat ng bagay dito. Ayokong makakita ng kahit anong balita bukas tungkol sa nangyari ngayong gabi. At yung batang yan, bigyan mo ng leksyon na habang buhay niyang tatandaan. Huwag mong hayaang mamatay. Pero huwag mo ring hayaang mabuhay ng madali. Opo, Chairman. Mabilis na sagot ni Mang Felipe. Isang makintab na itim na Rolls-Royce ang nakaparada na sa harap ng pinto. Mabilis na binuksan ni Mang Felipe ang pinto. Inalalayan ko si Itay na umupo sa loob. Ang marangya at komportableng sasakyan ay ibang-iba sa masikip na bus na nagdala sa kanya mula probinsya. Umupo ako sa tabi niya. Tinitingnan ang kalabaw na kahoy sa kanyang kamay. At isang di maipaliwanag na lungkot ang bumalot sa akin. Tila nabasa ni Itay ang aking iniisip. Dahan-dahan niyang tinapik ang aking kamay, bumaba ang kanyang boses. Kasalanan ni Itay. Hinayaan kitang magdusa. Hindi po, Itay, sabi ko nang may pag-iyak. Kasalanan ko po. Ako po ang tangang pumili ng maling tao. Umarangkada ang sasakyan. Inilalayo kami sa magulo at peking mundong iyon. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Itay. Nararamdaman ang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Ang dula ng paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Hindi basta-basta tatanggapin ni Mateo ang pagkatalo. At ako, kailangan ko ring harapin ang isa pang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang kataksilan. Ang harapin ng sarili kong pamilya. Ang mga kuya kong sadyang nilayuan ko sa loob ng 5 taon. Sisisihin kaya nila ako? Tatanggapin kaya nila ang isang bunsong kapatid na bumalik na bigo? Mahaba pa ang daan sa hinaharap. At alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit kahit paano, hindi na ako nag-iisa.
Hindi kami idiniretso ng Rolls-Royce sa maliit na condominium unit na tinawag kong tahanan sa loob ng 5 taon. Lumiko ito sa isang kalyeng napapalibutan ng malalaking puno sa Forbes Park, ang lugar para lamang sa mga superyaman sa Metro Manila. Habang papalalim kami, ang hangin ay nagiging mas payapa at sariwa, malayong malayo sa ingay at alikabok ng sentro ng syudad. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na tarangkahan na may masalimuot na ukit ng mga agila at sampaguita. Sa likod ng tarangkahan ay isang puting mansyon, maringal at maningning na parang isang palasyo sa mga kuwentong bibit. Ito ang tunay kong tahanan. Ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, ang lugar na 5 taon na, ang nakalipas ay buong tapang kong tinalikuran. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan at marahang dumausdos ang sasakyan sa daanang may puting graba. Sa magkabilang gilid ay isang hardin na masinop na inalagaan. May mga fountain at mga estatwang inukit sa estilong Europeo. Tiningnan ko ang pamilyar ngunit medyo estrangherong tanawin. At isang halo-halong emosyon ang bumalot sa akin masaya. Dahil nakabalik na, ngunit nahihiya dahil bumalik ako bilang isang talunan. Huminto ang sasakyan sa harap ng pangunahing pasukan. Ang mga kasambahay na nakauniporme ay nakahanay sa 2 pila, magalang na yumuyuko para batiin ang pagbabalik ng chairman at ng senyorita. Senyorita, kay tagal ko nang hindi narinig na may tumawag sa akin ng ganyan. Bumaba ako ng sasakyan, bahagyang nanginginig ang mga binti. Lumapit si Itay sa tabi ko, inakbayan ako ng may katatagan na para bang nagbibigay sa akin ng lakas. Pumasok na tayo anak, sabi niya sa malambing na tinig. Pagpasok pa lang sa loob, natigilan ako sa pagbabago. Ang bahay ay ganoon pa rin, marangya at nagniningning, na may makintab na sahig na gawa sa marmol, mga chandelier na gawa sa kristal, at mga mamahaling antigong kasangkapan. Ngunit sa mga pader, sa halip na mga painting ng tanawin tulad ng dati, mula noong ako'y isang maliit na batang may tirintas hanggang sa pagtatapos ko sa kolehiyo, tila ang buong alaala ng aking kabataan ay nakapaloob sa sala na ito. At mula sa hagdanan, 3 lalaki ang lumitaw. Lahat sila'y matatangkad, makikisig, at may angking karisma. Sila ang 3 kong kuya. Si Kuya Paolo, ang panganay, chairman ng isang financial group, laging seryoso at mahinahon. Si Kuya Leo, ang pangalawa, at si Kuya Ramon, ang pangatlo, isang sikat na artist, malikhain at ang pinakamalambing sa akin. Nakatayo sila roon, tinitingnan ako ng may iba't ibang emosyon. Si Kuya Paulo, seryoso ngunit may bahid ng awa. Si Kuya Leo, mapanuri na para bang gustong basahin ang aking kaluluwa. At si Kuya Ramon, hindi maitago ang pag-aalala at sakit. Tala. Si Kuya Ramon ang unang nagsalita. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at niyakap ako ng mahigpit, isang yakap na tila natatakot na muli akong mawala. Naku, itong bunso naming pasaway. Nakauwi ka na rin. Alam mo bang miss na miss ka na namin? Isinubsob ko ang aking ulo sa kanyang balikat at muling bumuhos ang mga luha. Sa pagkakataong ito, hindi luha ng kahihiyan, kundi luha ng isang batang naligaw na sa wakas ay nakahanap na ng daan pa uwi. Bumaba na rin sina Kuya Paulo at Kuya Leo. Ipinatong ni Kuya Paulo ang kanyang kamay sa aking ulo, isang pambihirang lambing. Mabuti naman at nakabalik ka na. Bumaba ang kanyang boses. Tingnan mo ang sarili mo, ang payat-payat mo na. Si Kuya Leo naman ay tahimik lang, ngunit inabutan niya ako ng isang panyo. Ang kanyang mga matay tila nagsasabing, nandito na kami, magiging maayos ang lahat. Umupo kami sa set ng sofa na nababalutan ng pelos sa sala. Si Itay ay umupo sa pangunahing upuan. Ang kanyang mukha ay bumalik na sa pagiging seryoso ng isang chairman. Tiningnan niya kaming 4 na magkakapatid at nagsalita sa malalim na boses. 5 taon. Ngayon lang ulit nabuo ang pamilya natin ng ganito. May kaunting ilangan sa hangin. Sa loob ng 5 taon, halos pinutol ko ang lahat ng ugnayan sa kanila. Masyado akong naging kampante sa aking sarili. Masyadong mapilit sa aking mga idealismo. Kaya't natuto ako ng isang napakamahal na leksyon. Patawad po, bulong ko, at nabigo po ako. Hindi mo kasalanan,
Biglang nagsalita si Kuya Leo. Ang kanyang boses ay malamig pa rin ngunit puno ng katiyakan. Kasalanan ng gagong yun na hindi ka pinahalagahan. At kasalanan din namin na hindi kami naging sapat na pursigido para pigilan ka sa simula pa lang. Hayaan na. Tapos na ang lahat. Winagayway ni Itay ang kanyang kamay. Ang mahalaga, nakita mo na ang tunay niyang kulay. Medyo mahal ang naging kabayaran. Pero mas mabuti na yan kaysa habang buhay kang malubog sa kumunoy. Lumingon siya sa akin, naging seryoso ang kanyang mga mata. Tala, natatandaan mo pa ba ang kasunduan nating 5 taon na ang nakalipas? Paano ko makakalimutan? Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang kahapon lang nangyari. Noon, katatapos ko lang sa kolehiyo na may karangalan. Gusto ni Itay at ng mga kuya ko na magtrabaho ako sa kumpanya ng pamilya. Ngunit ako, isang 25 taong gulang na babaeng puno ng pangarap, ay tumanggi. Humarap ako sa kanila at buong tapang na nagpahayag, ayokong mabuhay sa ilalim ng anino ng pamilya habang buhay. Gusto kong umangat gamit ang sarili kong mga paa. Gusto kong makahanap ng isang lalaking mamahalin ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil anak ako ng pamilyang si. Gumawa ako ng isang kasunduan, isang hamon sa aking sarili. Bibigyan ko ang sarili ko ng 5 taon para mamuhay ng ibang-iba. Itatago ko ang aking tunay na pagkatao. Magiging isang ordinaryong babae, mag-apply ng trabaho, magrerenta ng sariling apartment, at susuportahan ang aking sarili. Sa loob ng 5 taon na iyon, hindi ako tatanggap ng anumang tulong mula sa pamilya. Kung pagkatapos ng 5 taon, makakapagtayo ako ng sarili kong karera, kahit maliit, at makahanap ng tunay na pag-ibig, ibibigay sa akin ni Itay ang buong pamamahala sa proyektong Ecotourism City na matagal ko nang pinapangarap. Isa itong dambuhalang proyekto, ang bunga ng buong buhay na pagsisikap niya. Mahigpit na tumutol ang mga kuya ko. Sinabi ni Kuya Paulo na masyado akong inosente. Sinabi ni Kuya Leo na mas komplikado ang mundo sa labas kaysa sa inaakala ko. Si Kuya Ramon naman ay nag-aalala lang na maghirap ako. Ngunit si Itay, pagkatapos ng mahabang katahimikan, ay tumango. Sabi niya, iginagalang ko ang desisyon mo. Ang anak ni Gregorio C. ay dapat may paninindigan at tapang. Ngunit tandaan mo, 5 taon lang. Kung mabigo ka pagkatapos ng 5 taon, babalik ka at susunod sa mga plano ng pamilya. At kahit anong mangyari, tandaan mong laging bukas ang pinto ng tahanan ng mga say para sa iyo. At umalis ako, dala ang kayabangan ng kabataan. Nakilala ko si Mateo. Nagmahal ako, nagtiwala, nagsakripisyo. Akala ko nanalo na ako, na natagpuan ko na ang karera at pag-ibig. Plano ko sanang sabihin sa kanya ang katotohanan pagkatapos ng birthday party ko na iharap siya sa aking pamilya. Ngunit hindi, natalo ako. Isang kahabag-habag na pagkatalo. Wala akong karera dahil tinalikuran ko ito para suportahan siya. Wala rin akong pag-ibig dahil kataksilan at kasinungalingan lang ang natanggap ko. Natalo po ako, Itay. Yumuko ako. Puno ng pait ang boses. Hindi ko po nagawa. Sino ang nagsabing natalo ka? Biglang sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay naging matigas. Hindi ka natalo. Nakatagpo ka lang ng isang lobong nagbabalat kayong tupa. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ka sa sarili mo. Naranasan mo ang mundo. Malaking paglago na yan. Natuto ka ng isang mahalagang leksyon tungkol sa mga tao. Isang leksyon na hindi maituturo ng kahit anong eskwelahan. Para sa akin, yan ang pinakamahalaga. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kasunduan noon, ituring na nating natapos mo na ang bahagi ng karanasan. Ang bahagi ng karera, bukas natin sisimulan. Bukas po? Nagulat ako. Oo. Tumango si Itay. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa determinasyon. Ang Legacy Builders ay atin na ngayon. Bukas, pupunta ka roon. Hindi bilang dating asawa ni Mateo, kundi bilang bagong hirang na Executive Vice President. Ikaw ang mangunguna sa pag-restructure ng buong kumpanya. Haharapin mo siya, haharapin mo ang mga taong minsang humamak sa iyo. Kaya mo ba? Ang alok ni Itay ay nagpatulala sa akin. Ang bumalik sa lugar na iyon,
Harapin ang mga taong iyon ay isang napakalaking hamon para sa akin sa ngayon. Ngunit nang makita ko ang tiwala sa mga mata ni Itay at ng mga kuya ko, isang apoy ng determinasyon ang biglang sumiklab sa akin. Nadapa ako, pero hindi ako pwedeng manatiling nakahiga. Kailangan kong bumangon, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, para sa tiwalang ibinigay nila. Itinaas ko ang aking ulo. Tiningnan ng diretso ang mga mata ni Itay. Ang aking boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng katatagan. Opo, Itay. Kaya ko po. Ang matatag kong sagot ay tila nagpawi sa mabigat na hangin sa sala. Tumango si Itay nang may kasiyahan. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang seryosong mukha. Tiningnan din ako ni na Kuya Paolo at Kuya Leo. Nang may paghanga, tanging si Kuya Ramon lang ang may bahid pa rin ng pag-aalala. Lumapit siya sa akin at bumulong. Sigurado ka ba, bunso? Mahirap para sa iyo ang bumalik doon. Hayaan mo na lang kaming mga kuya mo ang umasikaso, magpahinga ka na lang. Umiling ako. Ipinatong ang aking kamay sa kanyang braso bilang pagpapakalma. Okay lang ako, kuya. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Gusto kong bawiin ang mga nawala sa akin gamit ang sarili kong mga kamay. Nang makita ang determinasyon sa aking mga mata, sumenyas si Itay kay Mang Felipe, ang assistant na nakatayo pa rin ng tuwid sa isang sulok. Agad na naintindihan ni Mang Felipe. Yumuko siya at naglabas ng 4 na makakapal na folder, maayos na inilapag sa salaming mesa sa aming harapan. Ang masayang family reunion ay mabilis na naging isang strategic meeting. Ito ang estilo ng pamilyang C. Lahat ng personal na emosyon ay kailangang isantabi para sa lohika at mga planong maingat na pinag-isipan. Binuksan ni Itay ang unang folder. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw ng may kapangyarihan. Ito ang kumpletong financial reports at organizational structure ng Legacy Builders sa nakalipas na 3 taon. Nakuha ito ni Felipe pagkatapos nating makumpleto ang takeover. Paolo, Leo, Ramon, tingnan ninyo muna. Tala, ikaw marahil ang pinaka-nakakaalam sa internal situation nila. Magdagdag ka mamaya. Agad na kinuha ng 3 kong kuya ang mga folder, binuklat ang bawat pahina ng napakabilis. Ang kanilang mga mukha ay naging seryoso. Si Kuya Paolo, na may karanasan ng isang bihasang financier, ay kumunot ang noo habang tinitingnan ang mga numero. Si Kuya Leo, na may mata ng isang abogado, ay nakatuon sa mga probisyon ng mga kontrata. At si Kuya Ramon, kahit isang artist, ay may matalas ding pang-amoy sa negosyo. Mabilis niyang tiningnan ang listahan ng mga proyekto at kliyente. Pagkatapos ng halos 15 minuto ng nakakabinging katahimikan, si Kuya Paolo ang unang nagsalita. Itay, ang kumpanyang ito ay isang hungkag na shell. Ang kita ay pinalobo, ang mga masasamang utang ay itinago, at ang cash flow ay palaging negatibo. Ginamit ng Mateo na yan ang mga accounting tricks para pagandahin ang mga libro, para lokohin ang mga investor at bangko. Kung walang suporta mula sa ong group sa likod niya, ang kumpanyang ito ay dapat bangkarote na noong nakaraang taon pa. Sa legal na aspeto, sumunod si Kuya Leo, malamig ang tinig, marami ring problema. Ang mga kontrata sa mga subcontractor ay may maraming dehadong probisyon, puno ng panganib ng mga kaso. Lalo na ang mga kamakailang proyekto, may mga palatandaan ng paggamit ng substandard na materyales para makatipid. Kung masiyasat, hindi lang multa ang kakaharapin, kundi posibleng kasong kriminal, isa talaga siyang sakim na tanga. Tanging panandali ang kita lang ang nakikita, hindi ang panganib sa hinaharap, pagtatapos ni Kuya Ramon na hindi maitago ang pagkasuklam. Ang listahan ng mga partner niya ay puro maliliit na kumpanya, walang reputasyon. Ang mga koneksyon niya sa industriya ay mababaw lang, itinayo sa mga party at pambobola, wala silang sinabing mali. Sa loob ng 5 taon, maraming beses kong sinubukang payuhan si Mateo tungkol sa mga problemang ito. Binalaan ko siya tungkol sa panganib ng pakikipagnegosyo sa mga hindi mapagkakatiwalaang partner, tungkol sa panganib ng pamemeke ng financial reports. Ngunit isinantabi niya ang lahat. Sinabi niyang babae lang ako na mahilig mag-alala sa mga walang kwentang bagay, hindi naiintindihan ang pagiging flexible sa negosyo. Minura niya ako. Sinabing wala akong ambisyon.
Gusto ko lang manatili sa isang komportableng buhay. Pala, ang flexibility niya ay panloloko at ang ambisyon niya ay pagtatayo ng isang kastilyo sa buhangin. Tala, ikaw naman. Lumingon si Itay sa akin. Ano ang alam mo sa loob ng kumpanya? Huminga ako ng malalim, pilit na inaayos ang mga pira-pirasong alaala. Itay, tama po lahat ng sinabi nila. Alam ko pong may itim na notebook si Mateo, kung saan nakasulat lahat ng gastos na walang resibo, ang mga lagay sa iba't ibang partido para manalo sa bidding. Maingat po siya. Laging nakatago iyon sa isang secret drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Bukod pa roon, may 2 tao sa kumpanya na pinagkakatiwalaan niya, si Mrs. Lan, ang chief accountant, na tumulong sa kanya sa pagpapaganda ng mga libro, at si Mr. Tiu, ang project manager, na direktang responsable sa pagpapalit ng mga materyales. Hawak po nilang dalawa ang maraming mahahalagang ebidensya. Maingat na isinulat ni Kuya Leo ang lahat sa kanyang notebook. Magaling. Ipapaasikaso ko ang 2 yan. Una, susuhulan. Pangalawa, tatakutin. Ano man ang mangyari, kailangang makuha ang ebidensya mula sa kanila. Ano po ang plano natin, Itay? Tanong ni Kuya Paulo. Hahayaan ba nating malugi ang kumpanya? O ire-restructure natin? Nanahimik si Itay saglit. Malayo ang tingin, masyadong madaling hayaan itong malugi. Kung ganoon, ang leksyon na matututunan ni Mateo at ng mga humamak sa anak ko ay masyadong magaan. Lumingon siya sa akin ng diretso. Ire-restructure natin ito. At ang magpapatupad ng plano ay si Tala. Mayroon kang buong kapangyarihan. Pwede mong panatilihin. Pwede mong tanggalin. Pwede mong baguhin ang lahat. Gawin mong isang nangungunang kumpanya ang isang kumpanyang malapit ng mamatay. Yan ang pinakamatamis na paghihiganti. Yan ang paraan para patunayan mo sa buong mundo kung sino talaga ang may kakayahan. Ang plano ni Itay ay nagbigay sa akin ng pressure at excitement. Ito ay isang oportunidad, ngunit isa ring napakalaking hamon. Haharapin ko ang isang gulo, isang workforce na sanay sa madayang paraan ng pagnenegosyo at ang lihim na pagtutol mula sa mga tapat kay Mateo. Pero natatakot po akong hindi ko kaya. Nag-aalangan ako. 5 taon na po akong hindi nagtatrabaho. Sinong nagsabing hindi mo kaya? Protesta ni Kuya Ramon. Ang talino mo ay higit pa sa pinagsamang talino ni na Kuya Paulo at Kuya Leo. Tinago mo lang yan sa loob ng 5 taon. Ngayon na ang oras para ipakita yan. Tama si Ramon. Tumango si Kuya Paulo. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng pinakamagaling na financial team mula sa aming kumpanya para suportahan ka. Hindi mo kailangang problemahin ang cash flow at kapital. At kung may anumang legal na problema, dagdag ni Kuya Leo, isang tawag lang. Darating ang legal team ko sa loob ng 15 minuto. Ang suporta ng mga kuya ko ay nagbigay sa akin ng higit na kumpiyansa. Tiningnan ko si Itay. Puno ng pasasalamat ang aking mga mata. Saan po ako magsisimula? Ngumiti si Itay. Sa pagbawi ng kung ano ang sa iyo. Bukas, 8 ng umaga, pumunta ka sa kumpanya. Sasamahan ka ni Felipe para i-anunsyo ang iyong appointment. Ang una mong gagawin ay pumasok sa dating opisina ni Mateo, kunin ang notebook na iyon, at tanggalin agad ang chief accountant at ang project manager. Ipakita mo sa lahat sa kumpanya na nagsimula na ang bagong pamumuno at nagbago na ang mga patakaran. Natapos ang meeting ng hating gabi na. Bumalik ako sa dati kong kwarto. Ang kwartong sa loob ng 5 taon ay nanatiling malinis na parang hindi ako umalis. Tumayo ako sa harap ng salamin. Tinitingnan ang aking refleksyon. Ang babae sa salamin ay wala ng bakas ng pagod at kabiguan ng gabing iyon. Sa halip, isang babae na may nag-aalab na mga mata. Isang biglaang executive vice president na naghahanda para sa isang bagong laban. Alam kong magiging napakahirap ng araw bukas. May mga mapanuring tingin, mga bulungan, at pagtutol. Ngunit hindi na ako natatakot dahil alam kong sa likod ko ay hindi lang 3 kuya, kundi isang buong imperyo. Ang pangalan ko ay Talasi at hindi ko sila bibiguin. Habang ang pamilya ko ay gumagawa ng isang detalyadado at estratehikong plano sa ibang bahagi ng lungsod, si Mateo ay nalulunod sa sarili niyang impyerno. Matapos paalisin sa party ng may kahihiyan,
Hindi siya nangahas umuwi sa aming kondo. Tumakbo siya papunta sa marangyang apartment ni Sabrina, ang kanyang kerida na buong puso niyang sinuyo, ang babaeng dahilan kung bakit niya ako iniwan. Marahil ay inisip niyang sa pinakamasamang sandaling ito, si Sabrina ang kanyang magiging sandalan, ang taong aaliw at mananatili sa kanyang tabi. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang mga relasyong itinayo sa pera at posisyon ay guguho rin kapag nawala na ang mga ito. Walang tigil na pinindot ni Mateo ang doorbell, tuliro ang mukha, gusot ang damit, at magulo ang buhok. Binuksan ni Sabrina ang pinto. Nakasuot siya ng isang manipis na seda na pantulog, mukhang inaantok pa ngunit may alindog pa rin. Nang makita ang kaawa-awang anyo ni Mateo, kumunot ang kanyang noo, puno ng pagkainis ang boses. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tinatawagan kita buong gabi, hindi ka sumasagot. Kumusta ang party? Nakuha mo ba ang kontrata sa Sai Holdings? Hindi sumagot si Mateo. Pumasok siya sa loob, bumagsak sa sofa at hinawakan ang kanyang ulo. Wala na. Wala na ang lahat, Sabrina, bulong niya. Ang boses ay basag dahil sa desperasyon. Nagsimulang makaramdam si Sabrina na may mali. Umupo siya sa tabi niya, inalog ang kanyang balikat. Anong sinasabi mo? Anong nawala? Hindi mo nakuha ang kontrata? Okay lang yan, kung hindi ngayon, sa susunod. Huwag kang ganyan, natatakot ako. Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Tiningnan siya ng mga namumulang mata. Hindi yung kontrata. Ang kumpanya, binili na. At ako, tinanggal na ako. Wala na akong kahit ano. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Sabrina. Nagbibiro ka, di ba? Utal niya, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ako nagbibiro! Sigaw ni Mateo. Ang desperasyon ay naging galit. Kasalanan to ng walang hiyang si Tala. Siya at ang pamilya niya ang may gawa nito. Hindi pala siya isang hamak na probinsyanang ulila. Anak pala siya ng may-ari ng Sai Holdings. Naiintindihan mo ba? Sai Holdings! Niloko niya ako sa loob ng 5 taon. Natulala si Sabrina. Si Holdings. Siyempre, kilala niya ang pangalang iyon. Lahat ng nakatira sa Maynila ay kilala ito. Sipon Jestente Pun. Sipon Jestente. Tiningnan niya si Mateo. Ang kanyang mga mata ay wala ng pag-aalala o pagmamahal, kundi isang malamig na pagkalkula. Ipinusta niya ang lahat kay Mateo, sa kinabukasan ng isang batang at talentadong direktor. Ngunit ngayon, ang kabayong pinustahan niya ay bumagsak bago pa man makarating sa finish line. Hindi siya pwedeng matalo kasama niya. So, anong plano mo ngayon? Tanong ni Sabrina. Ang boses ay naging malamig at malayo. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Muling yumuko si Mateo. Sabrina, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Mayroon pa tayong konting ipon. Pwede tayong magsimula ulit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Hinawakan ang kamay nito. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Dahan-dahang binawi ni Sabrina ang kanyang kamay. Isang maputlang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magsimula ulit? Paano? Wala ka ng kumpanya, wala kang posisyon, at nakabangga mo pa ang pamilyang Si. Sinong mangangahas na makipagnegosyo sa'yo? Mateo, minahal kita dahil may ambisyon ka, may talento, pero ngayon, isa ka na lang talunan. Pasensya na. Hindi ko kayang sumama sa isang talunan. Bawat salita ni Sabrina ay parang mga patalim na tumusok sa nagdurugong puso ni Mateo. Natigilan siya. Anong sinabi mo? Sabi mo mahal mo ako. Sabi mo kahit anong mangyari, mananatili ka sa tabi ko. Hindi nakakain ang pag-ibig. Tumayo si Sabrina. Ipinulupot ang mga braso sa dibdib. Praktikal akong tao. Kailangan ko ng lalaking makakapagbigay sa akin ng magandang buhay. Hindi isang taong baon sa utang. Ikaw ang nagrerenta ng unit na to. Bukas, aalis na ako. Ang mga regalong binigay mo, itatago ko. Ituring mo na lang na bayad sa sinayang mong kabataan ko. Tapos na tayo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Malakas na isinara ang pinto. Iniwan si Mateo na mag-isang nakaupo sa malamig na sala. Hindi na siya sumigaw. Nakaupo lang siya roon. Tahimik na parang isang estatwa. Ang kataksilan ni Tala. Ang pagguho ng kanyang karera.
at ngayon ang kawalang-hiyaan ng kanyang kerida. Lahat ng dagok na ito sa isang gabi ay tuluyang nagpabagsak sa mayabang na lalaking ito. Napagtanto niyang lahat ng mayroon siya, lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay peke. Noong may halaga pa siya, pinuri nila siya. Noong nawala ang lahat, agad silang tumalikod. Isang tao lang. Isang tao lang ang tunay na nanatili sa kanyang tabi noong wala pa siyang kahit ano, ang tahimik na nagsakripisyo para sa kanya. At iyon ay ako. Ngunit siya mismo ang nagtulak sa taong iyon palayo, ang yumurak sa pag-ibig na iyon nang walang awa. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa aming condominium unit. Mukhang pagod at may balbas. Marahil ay inisip niyang nandoon pa rin ako. Nalalambot ang puso ko, napatatawarin ko siya. Nag-doorbell siya, ngunit walang sumasagot. Ginamit niya ang kanyang susi para buksan ang pinto, ngunit napalitan na ang seradura. Galit niyang kinatok ang pinto. Isinisigaw ang pangalan ko. Tala, buksan mo to. Tala, alam kong nandyan ka sa loob, patawarin mo na ako. Lumabas ka, mag-usap tayo. Ang mga tsismosong kapitbahay ay sumilip sa kanilang mga pinto, nagbubulungan. Ang eleganteng direktor na dati nilang hinahangaan ay mukha ng lasing na wala sa sarili. Sa huli, kinailangan ng mamagitan ng gwardiya, pinakiusapan siyang umalis. Pinaalis si Mateo. Naglakad-lakad siya sa mga kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Sinubukan niyang tawagan ang mga taong dati niyang itinuring na kaibigan, na malapit na kasosyo. Ngunit ang tanging sagot ay mga magagalang na pagtanggi, mga malamig na tunog ng abala. Ang balita tungkol sa kanyang pagkakatanggal at pagkakabangga sa pamilyang Sai ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Walang sino man ang gustong madawit sa isang bituing laos na. Sa huli, sa gitna ng desperasyon, may isang tao siyang naisip. Isang taong hindi niya kailanman pinahalagahan, ngunit ngayon ay ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang ina. Sumakay siya ng bus pauwi sa probinsya. Ang sira-sirang bahay na kubo sa dulo ng baryo ay lumitaw sa kanyang paningin. Ang kanyang ina, si Aling Flora, ay nakaupo sa labas, nag-aalis ng dumi sa mga gulay. Nang makita ang anak na bumalik sa kaawa-awang kalagayan, natigilan siya. Anak, anong nangyari sa'yo? Walang sinabi si Mateo, lumuhod lang sa harap ng kanyang ina at humagulgol na parang isang bata. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na umiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat sa kanyang ina, tungkol sa tunay na pagkatao ko, tungkol sa kanyang pagbagsak. Matapos marinig ang lahat, nagbago ang kulay ng mukha ni Aling Flora. Ngunit sa halip na aliwin ang anak, ang una niyang reaksyon ay galit at panghihinayang. Diyos ko po, bakit ka ba naman ganyan katanga anak? Bakit mo siya hiniwalayan? Alam mo bang isang minahan ng ginto ang itinapon mo? Anak pala siya ng mga si. Kung asawa ka pa rin niya, sino sa buong probinsyang ito ang mangangahas na maliitin ang pamilya natin? Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Tiningnan ng kanyang ina nang may pagtataka. Akala niya, kaaawaan siya ng kanyang ina, ngunit hindi. Pera at katanyagan lang ang iniisip nito. Hindi pwede. Biglang tumayo si Aling Flora, ang kanyang mga matay kumislap sa pagkalkula. Kailangan mong balikan siya. Kailangan mong magmakaawa na patawarin kanya. 5 taon kanyang minahal. Siguradong may nararamdaman pa rin siya. Lambingin mo lang, bulahin mo, siguradong bibigay yun. Bukas, sasama ako sa'yo sa Maynila. Haharapin ko siya. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Pipilitin ko siyang bumalik sa'yo. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganitong gintong manugang. Ang plano ni Aling Flora ay nabuo na, isang planong puno ng kasakiman at kamangmangan. Hindi niya namamalayan na ang haharapin niya ay hindi na ang dating tahimik at sunod-sunurang manugang na probinsyana. Papasok siya sa isang laban na ang pagkatalo ay nakatakda na. At sa Maynila, naghahanda na rin ako para sa isang bagong araw. Isang araw kung saan opisyal akong babalik para bawiin ang lahat ng sa akin. Eksaktong 8 ng umaga, nakatayo na ako sa harap ng office building ng Legacy Builders. Hindi na bago sa akin ang lugar na ito. Sa loob ng 5 taon, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagpunta rito para magdala ng baon para kay Mateo, para hintayin siyang matapos sa trabaho.
Ngunit noon, hanggang sa lobby lang ako. Nakatingala sa mga bintanang may ilaw na may halong paghanga at kaunting hiya. Hindi ako kailanman pinahintulutang pumasok sa kanyang opisina. Sabi niya, lugar daw iyon ng trabaho, hindi para sa isang may bahay na tulad ko. Ngunit ngayon, iba na. Dumating ako rito hindi bilang asawa ni Mateo, kundi bilang bagong boss nilang lahat. Hindi na ako nakasuot ng mga simpleng at luma na damit. Nakasuot ako ng isang perpektong beige pantsuit. Sa loob ay isang puting silk blouse. Ang buhok ko ay maayos na nakapusod. Nagpapakita ng aking leeg na may pagmamalaki. Ang aking mukha ay may magaang makeup. Sapat na para itago ang lahat ng bakas ng pagod. Tanging kumpiyansa at kaunting lamig na lang ang natira. Kasama ko si Mang Felipe, ang assistant ni Itay. Sa kanyang itim na suit at hawak na leather briefcase, nagpapakita siya ng profesionalismo at autoridad. Agad na nakuha ng aming pagdating ang atensyon ng lahat sa lobby. Ang receptionist, na maraming beses na akong tiningnan nang may paghamak noon, ngayon ay nakanganga at hindi makapagsalita. Ang ibang empleyado ay nagbubulungan. Nakikilala nila ako, ngunit hindi sila makapaniwala. Paanong ang eleganteng babaeng ito ay ang probinsya ng asawa ni Director Cruz? Hindi ko pinansin ang kanilang mga tingin. Dumiretso ako sa reception desk. Ang boses ko ay kalmado at malinaw. Good morning. Gusto kong makausap lahat ng department heads. Pakianunsyo na may emergency meeting sa main conference room sa loob ng 15 minuto. Tuliro pa rin ang receptionist. Ma'am, sino po sila? Lumapit si Mang Felipe. Inilapag ang briefcase sa mesa. Ang boses ay malalim at may bigat. Siya si Miss Talasi, ang bagong executive vice president ng kumpanya. Ang appointment ay iaanunsyo sa meeting. Ngayon, gawin mo na ang sinabi ng EVP. Ang mga salitang executive vice president ay parang isang bomba na sumabog sa lobby. Lahat ay natigilan. Namutla ang receptionist at nanginginig na kinuha ang telepono para tawagan ang mga departamento. Ngumiti ako, isang ngiting walang emosyon, at kasama si Mang Felipe. Pumasok kami sa elevator na para lang sa mga executive. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nagsimula na ang dula. At alam kong ito ay panimula pa lamang. Naganap ang meeting sa isang napakatensyonadong kapaligiran. Halos 20 department heads ang nakaupo sa conference room. Lahat ay may mukhang puno ng pagkalito at pag-aalala. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nagbago ang may-ari ng kumpanya. At lalong hindi nila maintindihan kung bakit ang isang estrangherang babae na akala nila'y dating asawa ni Director Cruz ay biglang naging boss nila. Tumayo si Mang Felipe sa ngalan ni Itay at binasa ang desisyon ng bagong board of directors tungkol sa pagtanggal sa lahat ng dating management at paghirang sa akin sa posisyon ng executive vice president na pansamantalang mamamahala sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Pagkatapos, umatras si Mang Felipe at ibinigay sa akin ang entablado. Tumayo ako at lumakad papunta sa podium. Tiningnan ko ang buong silid at huminto ang aking mga mata sa dalawang tao. Una, si Mrs. Lan, ang chief accountant, isang may edad na babae na may maamong mukha ngunit may mga matang puno ng pagkalkula. Pangalawa, si Mr. Tiu, ang project manager. Isang matabang lalaki na kalbo na laging nagpapanggap na may malawak na karanasan. Sila ang dalawang kanang kamay ni Mateo. Ang dalawang nagtatago ng pinakamaruruming sikreto ng kumpanyang ito. Nang makita nilang nakatingin ako, yumuko silang dalawa. Iniiwasan ang aking tingin. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw. Marahil marami sa inyo ang nagtataka, ngunit wala akong maraming oras para magpaliwanag. Hindi ako naparito para magkuwento ng nakaraan, kundi para pag-usapan ang hinaharap ng legacy builders. At ang hinaharap ninyong lahat. Huminto ako saglit para magkaroon ng bigat ang aking mga salita. Tulad ng alam ninyo, ang kumpanya ay nahaharap sa isang malaking krisis. Ngunit naniniwala akong sa bawat panganib, may oportunidad. Ito ang pagkakataon nating alisin ang mga cancer
para muling itayo ang kumpanya sa isang mas matatag na pundasyon, ang transparency at profesionalismo. Kailangan ko ang kooperasyon ng lahat. Ang mga handang magbago, handang mag-ambag, ay bibigyan ko ng halaga, ngunit ang mga... Muli akong huminto. Ang aking mga matay kasing talas ng patalim na tumingin kina Mrs. Lan at Mr. Tiu. Gusto pa ring manatili sa lumang landas. Gusto pa ring magnegosyo ng may pandaraya, malaya kayong umalis. Bukas ang pinto. Hindi kapos sa pera ang Sai Holdings, ngunit hinding-hindi namin kukonsintihin ang mga maling gawain. Lalong naging mabigat ang hangin sa silid. Lahat ay tahimik. Walang nangangahas magsalita. Alam nilang hindi ito isang biro. Iyon lang para sa meeting ngayon. Pagtatapos ko, ngayon, pakiusap. Manatili sina Mrs. Lan, ang Chief Accountant, at Mr. Tio, ang Project Manager. May ilang bagay akong gustong pag-usapan ng pribado. Ang iba ay maaari nang bumalik sa trabaho. Dahan-dahang tumayo ang mga tao at umalis. Dinaanan nila sina Mrs. Lan at Mr. Tio nang may mga tingin ng awa. Nang kami na lang tatlo at si Mang Felipe ang naiwan, sumenyas ako sa kanya na isara ang pinto. Umupo ako sa pangunahing upuan, ipinulupot ang aking mga braso sa dibdib. Tinitingnan ang dalawang taong nakatayo sa aking harapan, na may mga butil na ng pawis sa kanilang noo. Hindi ako agad nagsalita, hinayaan kong balutin sila ng katahimikan at pressure. Sa huli, si Mrs. Lan ang unang hindi nakatiis. Nagsalita siya, nanginginig ang boses. Ma'am, EVP, bakit po ninyo kami pinaiwan? Naging matalino siya sa pagbabago ng tawag sa akin. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Mrs. Lan, Mr. Tio, sa tingin ko, kayong dalawa ang pinaka-nakakaalam kung bakit ko kayo pinaiwan. Ayokong magpaligoy-ligoy. Gusto ko ng lahat ng dobleng set ng accounting books, lahat ng records ng materyales ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon. Lahat. Walang kulang kahit isang papel. Nagbago ang kulay ng kanilang mga mukha. Mabilis na iwinagayway ni Mr. Tio ang kanyang kamay. EVP, hindi po namin maintindihan ang sinasabi ninyo. Iisa lang po ang set ng libro ng kumpanya at lahat ay na-audit ng maayos. Maayos? Ngumisi ako. Mr. Tio, sino sa tingin mo ako? Sa tingin mo? Wala akong alam sa mga kulang sa timbang na bakal, sa mga sementong mababa ang kalidad na ipinasa mo? Sa tingin mo, wala akong alam sa mga pekeng kontrata, sa mga pekeng gastos na ginawa ni Mrs. Lan para nakawan ng kumpanya? Natigilan silang dalawa, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi nila inakala na ang may bahay na dati nilang minamaliit ay alam pala ang mga madilim na sikretong ito. Huwag na kayong magpanggap. Naging matigas ang boses ko. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, isuko ang lahat ng ebidensya. Magtapat ng buong katotohanan. Pag-aaralan ng Sai Holdings na bigyan kayo ng isang pagkakataon, marahil isang malaking halaga para makapag-retire kayo ng maaga o isang ibang trabaho sa isa sa aming mga subsidiary. Pangalawa, huminto ako. Tinitigan sila ng diretso, magmatigas kayo. At ipinapangako ko, ang law firm ng kuya kong si Leo C. ay magagalak na kausapin kayo. Ang sentensya para sa pagnanakaw at pandaraya na nagdulot ng malaking pinsala, alam nyo naman siguro kung ilang taon yun, di ba? Ang banta ko ay tumama sa kanilang kahinaan. Maaaring tapat sila kay Mateo, ngunit mas mahal nila ang kanilang sarili at kanilang pamilya. Namutla ang kanilang mga mukha. Nagtinginan sila. Puno ng takot at pagkalito ang mga mata. Alam ko, nanalo na ako. Ang pader na itinayo ni Mateo ay nagsisimula ng gumuho mula sa loob. At ako ang tuluyang magpapabagsak dito. Sina Mrs. Lan at Mr. Tio ay nakatayo na parang mga estatua, walang bahid ng dugo ang kanilang mga mukha. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay naging napakabigat na halos marinig ang ugong ng aircon. Ang alok ko, o mas tamang sabihin na ultimatum, ay nagtulak sa kanila sa isang sulok. Wala na silang matatakbuhan. Ramdam nila ang hindi nakikitang kapangyarihan na nagmumula sa akin at kay Mang Felipe, na nakatayo pa ring tahimik sa aking likuran, ngunit ang kanyang presensya
ay mas nakakatakot pa kaysa sa 1,000 salita. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali ng panloob na pakikibaka, si Mr. Tiu ang unang sumuko. Ang matabang lalaki na laging mayabang sa kanyang mga empleyado ay biglang lumambot ang mga tuhod at lumuhod sa sahig. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay. Ang kanyang boses ay wala ng katigasan, kundi puno ng pagmamakaawa. EVP, pakiusap po. Patawarin niyo po ako. Utos lang po lahat ni Director Cruz ang sinunod ko. Mayroon po akong matandang ina at maliliit na anak. Tiningnan ko siya ng walang awa. Matandang ina at maliliit na anak? Noong ipinasa niya ang mga substandard na materyales, inilagay sa panganib ang buhay ng libu-libong tao. Naisip ba niya ang mga ina at anak nila? Noong tinanggap niya ang maruruming pera, naisip ba niya ang kabayaran? Si Mrs. Lan, na mukhang mas matatag, ay hindi na rin nakatayo ng tuwid. Hindi siya lumuhod, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat at nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ma'am, hindi po, EVP. Alam po naming nagkamali kami. Minamaliit po namin kayo noon. Pakiusap po. Isaalang-alang nyo na mga empleyado lang din po kami. Empleyado? Ngumiti ako ng mapait. Mrs. Lan, ang mansyon mo sa Alabang na binili mo noong nakaraang taon, ang Mercedes na minamaneho ng anak mo, galing ba yan sa sahod ng isang chief accountant o galing sa flexibility ng mga numero? Nanigas si Mrs. Lan, namutla. Alam niyang hawak ko na ang lahat. Ang investigasyon ng pamilyang C ay mas masusi at nakakatakot kaysa sa anumang ahensya ng gobyerno. Wala akong maraming oras, sabi ko, nawawalan na ng pasensya. Magbibilang ako ng hanggang 3. Kung hindi kayo magdesisyon, ituturing kong pinili ninyo ang ikalawang opsyon. 1, nagtinginan sina Mrs. Lan at Mr. Tiu, puno ng desperasyon ang mga mata. 2, pumapayag kami, sigaw ni Mrs. Lan basag ang boses. Isusuko po namin ang lahat. Pakiusap, EVP, tuparin niyo po ang pangako ninyo na bigyan kami ng pagkakataon. Tumango ako at sumenyas kay Mang Felipe. Binuksan ni Mang Felipe ang kanyang briefcase at naglabas ng 2 nakahandang kasunduan. Basahin ninyong mabuti at pirmahan. Pagkatapos, ihatid ninyo kami kung saan nakatago ang mga ebidensya. Matapos pirmahan ang kasunduan, nanginginig na parang pumipirma sa sarili nilang hatol, dinala kami ni na Mrs. Lan at Mr. Tiu, hindi sa accounting o project department, kundi sa mismong dating opisina ni Mateo. Ang marangyang opisina na may malaking lamesang gawa sa kahoy, leather na upuan, at tanawin ng buong siyudad. Ang lugar kung saan dati siyang nakaupo, mayabang na naguutos, ang lugar na hindi ko kailanman pinahintulutang pasukin. Lumapit si Mrs. Lan sa isang malaking estante ng libro, inayos ang ilang libro ayon sa isang partikular na pagkakasunod-sunod. Isang maliit na click ang narinig at isang bahagi ng pader sa likod ng estante ay dahan-dahang bumukas, nagpapakita ng isang maliit na sikretong silid. Natigilan ako. Sa likod pala ng magandang panlabas, naghanda si Mateo ng isang lugar para itago ang kanyang pinakamaruruming sikreto. Sa loob ng sikretong silid ay isang dambuhalang safe at 12-dosenang kahon ng mga dokumento na maingat na selyado. Binuksan ni Mrs. Lan ang safe. Sa loob, hindi pera o ginto, kundi isang itim na leather-bound notebook at maraming external hard drive. Ito po ang notebook ng mga under-the-table na gastos ni Director Cruz, nanginginig na inabot sa akin ni Mrs. Lan. At sa mga hard drive na ito, nandyan po ang kumpletong backup ng dobleng accounting system, kasama na ang mga email sa mga kliyente. Sunod, binuksan ni Mr. Tiu ang isang kahon ng dokumento. Sa loob, ang lahat ng peking acceptance reports at mga pinalitang resulta ng material testing. Ang kahon ni Pandora ay nabuksan na. Lahat ng ebidensya ng krimen ni Mateo, ng isang buong sistema ng pandaraya, ay nasa aking mga kamay na. Sumenyas ako sa security team ng aming kumpanya na nakahanda na sa labas at ipinakuha ang lahat ng ito. Pinanood ni na Mrs. Lan at Mr. Tiu ang pag-alis ng mga ebidensya. Wala nang buhay ang kanilang mga mukha. Alam nilang tuluyan nang natapos ang panahon ni Mateo. Umupo ako sa leather na upuan kung saan dati nakaupo si Mateo. Naramdaman ko ang lambot at kapangyarihan nito. Tumingin ako sa labas ng bintana.
Ang Maynila ay abala pa rin. Tila walang nakakaalam na sa loob ng gusaling ito, isang malaking paglilinis ang naganap. Sakto. Tumunog ang telepono sa mesa, ang inter-office phone. Nag-alinlangan ako saglit bago sagutin. EVP, gusto po kayong makausap ni Mr. Mateo Cruz. Nanginginig ang boses ng receptionist. Sabi po niya, may mahalaga siyang sasabihin. Ngumisi ako. Dumating na siya, mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Marahil ay nakarating na sa kanya ang balita tungkol sa pagtanggal ko sa kanyang dalawang kanang kamay. Papasukin mo siya, kalmado kong sabi. Wala pang 5 minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mateo, wala na ang kanyang pagiging maginoo. Mukha siyang isang sugatang hayop. Namumula ang mga mata, magulo ang buhok. Nakita niya akong nakaupo sa kanyang upuan. At isang kislap ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng takot. Tala! Anong ginagawa mo rito? Utal niya. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang umupo sa upuan ko? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang tanggalin ang mga tao ko? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan ko lang pinaikot ang upuan para harapin siya. Ipinag-krus ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ko siya. Isang tingin ng nagwagi sa isang talunan. Anong sinasabi mo, Mr. Cruz? Sabi ko, ang boses ay magaan ngunit nagdulot sa kanya ng kilabot. Ito ang upuan ng Executive Vice President. At ikaw? Ano ka ngayon para kwestiyunin ako? Tandaan mo, tinanggal ka na. Isa ka na lang tagalabas. Natigilan nun si Mateo. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, nakakuyom ang mga kamao. Ang lakas ng loob mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Isa ka lang babaeng palamunin. Kung hindi dahil sa pamilya mo, sino ka ba sa tingin mo? Tama ka. Tumango ako. Hindi tumatanggi. Umaasa ako sa pamilya ko. Tulad ng pag-asa mo sa akin noon. Ang pagkakaiba lang, ang pamilya ko ay may tunay na kapangyarihan. Isa ka lang magnanakaw. Ninakaw mo ang 5 taon ng aking kabataan. Ninakaw mo ang aking sakripisyo para lang itayo ang peking karera na to. Ngayon, oras na para ibalik mo ang lahat, kasama ang interes. Tumayo ako, umikot sa mesa, at lumapit sa kanya. Ang amoy ng alak sa kanya ay tumama sa aking ilong. Bakit ka na parito? Para maningil ng hustisya? Ngumisi ako. O para magmakaawa? Tiningnan ako ni Mateo, puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod nito, nakita ko ang takot. Alam niyang ang tala ngayon ay hindi na ang tala noon. Hindi na ako madaling apihin. Tala. Ako. Bumaba ang kanyang boses, nawala ang paunang katigasan. Alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Pwede ba tayong magsimula ulit? Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Hindi na kita paiiyakin. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Isang dula ng isang taksil. Iniisip ba niyang sa ilang patak ng luha, sa ilang pangako, ay mabubura ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin at sa aking pamilya? Masyado niya akong minamaliit, ngunit hindi ko pa gustong sirain ang kanyang palabas. Gusto kong makita kung hanggang saan niya kayang umarte. Nakatayo lang ako roon, pinapanood ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Mateo, isang perpektong pag-arte. Kung ako ito 1 linggo na ang nakalipas, marahil ay lumambot na ang puso ko, naniwala sa huling pagsisising ito. Ngunit ang tala ngayon, matapos makita ang tunay niyang kulay, ay nakakaramdam lamang ng pagkasuklam. Umiiyak siya hindi dahil mahal niya ako. Umiiyak siya dahil nanghihinayang siya sa nawalang kapangyarihan, dahil natatakot siya sa madilim na hinaharap. Ang kanyang mga luha ay kasing mura ng kanyang pagkatao. Magsimula ulit? Inulit ko, puno ng pang-uyam ang boses. Mateo, alam mo ba kung ilang tao na ang napagsabihan mo niyan? Sinabi mo sa akin, pagkatapos sinabi mo kay Sabrina. Talaga bang iniisip mo na lahat ay tanga para maniwala sa'yo ng paulit-ulit? Natigilan si Mateo. Marahil hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa kanila ni Sabrina. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kaawa-awang anyo. Hindi tulad ng iniisip mo. Kami ni Sabrina. Trabaho lang. Sa puso ko, ikaw lang ang nandyan. Tala. Na-realize ko na. Kung wala ka, wala ako.
Ikaw lang ang tunay na nakakaintindi sa akin, ang tunay na nandyan para sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Humakbang siya papalapit, akmang hahawakan ang aking kamay. Umatras ako, pinapanatili ang distansya. Ang aking mga matay kasing lamig ng yelo. Pagkakataon? Binigyan kita ng 5 taon, Mateo. 5 taon na nasa bahay lang ako. Isang mabuting asawa. Inaalagaan ng pamilya para makapag-focus ka sa karera mo. 5 taon na tiniis ko ang paghamak mo, ang panlalait ng nanay mo. Sa 5 taon na iyon, anong ginawa mo? Ginamit mo ang sakripisyo ko bilang hagdanan para umangat. At noong nasa tuktok ka na, walang awa mo akong tinadyakan pababa. Sa tingin mo, may karapatan ka pa bang sabihin ang salitang pagkakataon sa akin? Bawat salita ko'y parang mga karayom na tumusok sa kanyang wasak na ego. Yumuko si Mateo. Hindi magawang tumingin sa aking mga mata. Alam niyang lahat ng salita ngayon ay walang saysay. Sakto. Muling bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Sa pagkakataong ito, hindi si Mateo, kundi ang kanyang ina, si Aling Flora. Pumasok siya, kasunod ang receptionist na pilit siyang pinipigilan. Sabi, pupuntahan ko ang manugang ko. Sino ang mangangahas na humarang? Nakita ako ni Aling Flora, pagkatapos ay si Mateo na nakayuko. Agad siyang tumakbo papalapit, hindi para makipag-usap ng maayos, kundi para umarte sa isang palabas na mas magaling pa sa kanyang anak. Lumuhod siya sa aking harapan, niyakap ang aking mga binti, at humagulgol ng malakas. Tala, anak ko. Patawarin mo na ang anak ko, si Mateo. Nagkamali siya. Naging tanga siya. Nagkasala siya sa'yo. Ako na ang humihingi ng tawad. Pakiusap, wag mo siyang iwan. Kapag iniwan mo siya, hindi ko na rin kakayaning mabuhay. Ang eksenang ito ay masyadong biglaan, masyadong OA, na bahagya akong natigilan. Namutla ang receptionist at mabilis na isinara ang pinto. Tiningnan ko si Aling Flora. Ang babaeng sa loob ng 5 taon ay hindi ako binigyan ng magandang mukha, ang laging tumitingin sa akin na parang isang tinik. Ang laging naghahanap ng paraan para ipahiya ako, ngayon ay nakaluhod sa aking paanan, umiiyak at nagmamakaawa. Totoo ba ang kanyang mga luha? O isa lang itong kasangkapan para makuha ang gusto niya, tulad ng kanyang anak? Nay, anong ginagawa niyo? Tumayo po kayo, natarantang sabi ni Mateo. Pilit na itinataas ang kanyang ina. Ngunit ayaw tumayo ni Aling Flora, mahigpit pa ring nakayakap sa aking mga binti. Alam kong mabait kang bata, tala. Maunawain. Hindi mo matitiis na makita ang asawa mo sa ganitong kalagayan, di ba? Kausapin mo ang tatay mo. Pakiusapan mo siyang patawarin na si Mateo. Hindi namin kayang mawala ka sa pamilya namin, Tala. Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Ituturing kitang tunay na anak. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Huwag mo lang iwanan si Mateo. Nanahimik ako. Hinayaan siyang tapusin ang kanyang palabas. Gusto kong makita kung gaano kababa ang kayang gawin ng kasakiman sa isang tao. Dahil sa aking katahimikan, inakala ni Aling Flora na lumambot na ang puso ko. Lumingon siya at kumindat kay Mateo. Sinenyasan siyang makisali, agad na naintindihan ni Mateo. Lumuhod din siya sa tabi ng kanyang ina. Tala, nakita mo na? Pati si nanay, humihingi na ng tawad. Patawarin mo na kami, ha? Magsisimula tayo ulit. Magiging masaya tayong pamilya. Pangako, masayang pamilya. Talaga bang iniisip nilang sa ilang salita at luha ay mabubura ang lahat? Masyado nilang minamaliit ang aking talino at dignidad. Huminga ako ng malalim at nagsalita sa isang boses na nakakagulat na kalmado. Aling Flora, tumayo na po kayo. Malamig ang sahig, hindi maganda sa kalusugan ng matatanda. Nagtaka sina Aling Flora at Mateo. Inaasahan siguro nilang sisigawan ko sila, ngunit hindi. Masyado akong kalmado. Sabi nyo, magiging mabuti na kayo sa akin. Ituturing akong tunay na anak. Pagpapatuloy ko, tinititigan siya ng diretsyo. Kung ganoon, tatanungin ko kayo, sa loob ng 5 taon, itinuring nyo ba akong manugang? O sa mata ninyo, isa lang akong probinsyana, isang palamunin, isang baog na hindi magkaanak?
Nagbago ang mukha ni Aling Flora. Utal-utal siya. Ako. Hindi niyo na kailangang sumagot, pinutol ko siya. Alam ko na ang sagot. Natatandaan niyo ba noong sinabi niyo sa akin na ang mga tulad mo, kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka na at nagbebenta ng katawan? Natatandaan niyo ba noong tinapunan niyo ako ng mainit na sabaw dahil medyo naalata ng luto ko? At natatandaan niyo ba, kayo mismo ang paulit-ulit na nagsulsul kay Mateo na hiwalayan ako para makapag-asawa ng isang mayamang babae? Akala niyo ba nakalimutan ko na ang lahat? Bawat tanong ko'y parang isang martilyo na tumama sa mukha ni Aling Flora. Hindi siya makapagsalita. Yumuko lang si Mateo. Gusto ninyong bumalik ako sa anak ninyo, hindi dahil mahal niyo ako o dahil nagsisisi kayo, pagpapatuloy ko. Naging matigas ang boses, kundi dahil nanghihinayang kayo sa titulong biyena ng EVP, nanghihinayang kayo sa yaman ng pamilyang C. Ang kasakiman ninyo, kitang-kita na sa mukha ninyo. Nagalit si Aling Flora na wala ang kaawa-awang anyo. Tumayo siya at tinuro ako. Sinungaling ka. Ako. Anong gagawin niyo? Sasaktan niyo ako? Hamon ko. Subukan ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, ito ang kumpanya ng mga C. May CCTV sa lahat ng sulok. Isang hibla lang ng buhok ko ang galawin ninyo. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo ng mahal. Natigilan si Aling Flora. Nanginginig ang kamay niya. Ngunit hindi nangahas gumawa ng anuman. Napagtanto niyang ang tala ngayon ay hindi na ang sunod-sunurang manugang na kaya niyang yurakan. Lumingon ako kay Mateo, na nakaluhod pa rin. At ikaw, Mateo, talagang pinahanga mo ako. Pwede kang umarte, umiyak, mangako. Pero alam mo ba, sa mata ko ngayon, mas mababa ka pa sa alikabok. Sabi mo mahal mo ako, pero ang mga kilos mo, nagpapakita lang na sarili mo lang ang mahal mo. Mahal mo ang pakiramdam na may nagsasakripisyo para sa'yo, na may sumasamba sa'yo. Lumapit ako sa kanya, yumuko, at bumulong sa kanyang tenga. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Alam mo ba kung bakit ka iniwan ni Sabrina? Dahil binigyan ko siya ng mas magandang alok. Isang condo unit sa Rockwell at isang credit card na walang limit. Pinili niya yon kaysa sa isang talunan na tulad mo. Nakita mo? Ang pag-ibig na ipinagmamalaki mo. Ganyan lang din kamura. Nagsinungaling ako. Hindi ko ginawa yon. Ngunit alam kong ang kasinungalingang ito, ang magiging huling nakamamatay na dagok, na tuluyang wawasak sa natitirang tiwala at kayabangan niya. At tulad ng inaasahan ko, itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Tiningnan ako ng mga matang hindi makapaniwala, isang tingin na puno ng sakit at tuluyang pagguho. Pinagtaksilan siya ng lahat, kahit ng taong akala niya'y pinakamamahal siya. Ngayon, pwede na kayong umalis. Tumayo ako ng tuwid, tumalikod sa kanila. Mang Felipe, ihatid mo ang mga bisita. Agad na lumapit si Mang Felipe. Binuksan ang pinto. Isang magalang na kilos, ngunit puno ng lamig. Nanghihinang tumayo sina Aling Flora at Mateo at pinalabas ni Mang Felipe na parang mga kriminal. Bago umalis, narinig ko pang sumigaw si Aling Flora. Ikaw, maghintay ka lang. Ano ngayon kung sika? Hindi kita patatahimikin. Ngumiti lang ako. Ang banta ng isang taong wala ng pag-asa ay talagang walang kabuluhan. Ngunit hindi ko inasahan na ang kanyang kamangmangan at kasakiman ay magtutulak sa mga bagay-bagay nang higit pa sa aking inaasahan. Hindi siya nagsalita lang. Gumawa siya ng isang bagay na baliw. Isang bagay na tuluyang nagwakas sa buhay ng sarili niyang anak. Matapos ang kahiyahiyang pagkabigo sa aking opisina, inakala kong matututo na sina Mateo at ang kanyang ina na manahimik. Minaliit ko ang kanilang katalinuhan at minaliit din ang kanilang kapangahasan. Hindi sila basta-basta sumuko. Nang hindi nila ako makuha sa emosyonal na paraan, gumamit sila ng isang mas maruming taktika, isang pag-atake sa bagay na sa tingin nila'y pinakamahalaga sa pamilyang Sai, ang aming dangal. Ilang araw pagkatapos, sa social media at ilang tabloid, nagsimulang lumabas ang mga artikulo na may mga nakakagulat na pamagat. SQP, heredera ng Sai Holdings, inagaw ang asawa at pinabagsak ang kumpanya. Ang katotohanan sa likod ng pagbili sa Legacy Builders. Paghihiganti ng iniwanang asawa. Ebe Petalasi.
babae ng bakal o isang mapanirang kabit. Ang nilalaman ng mga artikulo ay sumusunod sa isang pamilyar na script. Gumawa sila ng isang madramang kuwento ng pag-ibig kung saan si Mateo ay isang batang at talentadong direktor na may masayang pagsasama, habang ako naman, matapos iwanan, ay ginamit ang kapangyarihan ng aking pamilya para sirain ang kanyang karera at itulak siya sa bingit ng kawalan. Nagbayad pa sila ng mga anonymous na saksi, marahil mga dating empleyado na tinanggal ko, para ikuwento kung gaano ako naging malupit at diktador nang pamunuan ko ang kumpanya. Ang kasukdulan ng kanilang kasinungalingan ay nang maglabas sila ng mga litratong kuha sa patago kung saan kasama ko si Mang Felipe na may mga malisyosong caption na nagpapahiwatig na mayroon akong bagong kalaguyo na mas matanda sa akin. Malinaw ang kanilang layunin. Sirain ang aking reputasyon, gawin akong kontrabida mula sa pagiging biktima, at lumikha ng panggigipit mula sa publiko para pilitin ang pamilyang Sai na sumuko. Akala nila ang isang malaking korporasyon tulad ng Sai Holdings ay matatakot sa mga iskandalong maaaring makaapekto sa presyo ng aming stock at imahe. Nang lumabas ang mga unang artikulo, medyo nag-alala ako. Ngunit ang mga kuya ko ay napakakalmado. Ngumisi lang si Kuya Ramon. Mga ganitong murang palabas, lalaban sa mga talagang hindi marunong sumukat ng sarili. Tiningnan lang ni Kuya Leo ang mga artikulo at sinabing, mas maganda, habang mas nagkakalat sila, mas maraming ebidensya para sa kasong paninirang puri. Hayaan nating umarte sila. Habang mas malalim ang pag-arte, mas masakit ang pagbagsak. Si Kuya Paulo naman ay tumawag lang sa akin, nang maikli. Bunso, mag-focus ka lang sa trabaho mo. Kami na ng mga kuya mo ang bahala sa labas. Ang kanilang kahinahunan ay nagpakalma sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pag-restructure ng legacy builders. Hindi pinapansin ang bagyo sa media, ngunit hindi ko inaasahan na may mas masama pa palang gagawin ang mag-inang Cruz. Ginamit nila ang isang sandata na sa tingin nila'y tuluyan akong mapapabagsak. Si Sabrina. Isang umaga, biglang nagpatawag ng press conference si Sabrina. Sa harap ng 12 ng kamera, umiiyak siyang nagkuwento kung paano ko siya tinakot at ginamit ang pera para pilitin siyang iwan si Mateo. Gumanap siya bilang perpektong biktima, isang kaawa-awang babae na naipit sa away ng mayayaman. Binigyan po ako ni Miss Tala ng malaking pera, sabi niya habang lumuluha. Sabi niya, kung hindi ko lalayuan si Mateo, sisirain niya ang buhay ko dito sa Maynila. Natakot po ako. Isa lang po akong mahinang babae. Kaya napilitan po akong umalis. Ang kwento ni Sabrina, sa tulong ng media, ay naging isang tunay na bomba. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang bumaling laban sa akin. Sabi nila, mayaman at makapangyarihan ako, ngunit gumagamit ng maruruming paraan para lang sa isang lalaki. Ang aking imahe sa mata ng publiko ay naging napakapangit. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga kuya ko ay nagsimula ng mag-alala. Ang isang love scandal ay maaaring hindi makaapekto sa negosyo, ngunit malaki ang epekto sa aking personal na dangal. Kailangan nating gumanti, sabi ni Kuya Ramon sa family meeting namin. Hindi natin pwedeng hayaan silang magsalita ng kung ano-ano. Pero paano? Kumunot ang noo ni Kuya Leo. Ang usapang pera sa pagitan ninyo ni Sabrina ay totoo. Kahit iba ang intensyon natin, kapag inilabas sa publiko, madaling baluktutin. Sakto, nagsalita ako. Mga kuya, huwag kayong mag-alala. May paraan ako, kalmado kong sabi. Gusto nilang maglaro ng marumi sa media, sasakyan ko sila, pero maglalaro ako ng malinis. Alam kong darating ang araw na ito. Mula pa noong araw na binili ko si Sabrina, alam ko nang hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya't gumawa ako ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Nirecord ko ang buong pag-uusap namin. Kuya Leo, lumingon ako sa kanya, ipapadala ko sa iyo ang isang audio file. Ipatingin mo sa legal team mo para ma-verify. Pagkatapos, ilabas mo sa tamang panahon. Kinabukasan, habang nasa kasagsagan ng media frenzy, habang si Sabrina ay pinupuri bilang isang matapang na babae, ang law firm ni Kuya Leo ay nagpakawala ng isang nakamamatay na ganti. Hindi sila nagpatawag ng malaking press con. Tahimik lang silang nagpadala ng isang audio file
at isang maikling press release sa lahat ng malalaki at respetadong media outlets. Napakalinaw ng audio. Ang boses ko at ni Sabrina ay malinaw na maririnig. Sa recording, ako. Magkano ang gusto mo, Sabrina? Isang condo unit po sa Rockwell at konting pera para makapagsimula po ulit. Ako. Sige, bibigyan kita ng condo unit at isang credit card na walang limit. Ang kapalit, tuluyan kang mawawala sa buhay ni Mateo. Huwag mo na siyang tatawagan, huwag mo na siyang kikitain. Kaya mo ba, Sabrina? Opo. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Anghel po kayo. Inilantad ng recording ang buong katotohanan. Ipinakita nitong hindi ko tinakot si Sabrina. Sa katunayan, siya ang kusang humingi, ipinagbili ang kanyang pag-ibig para sa materyal na bagay. Hindi siya biktima. Isa siyang gold digger. Mas matalas pa ang press release ni Kuya Leo. Sinabi niyang ito ay isang malinaw na kaso ng paninirang puri na nakaapekto sa aking dangal at sa Sai Holdings. Opisyal nilang kakasuhan si Sabrina at ang mga tabloid na naglathala ng maling balita. Agad na bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ang mga netizen na dati minumura ako ay bumaling kay Sabrina. Tinawag siyang professional actress at gold digger of the year. Hindi na kayanan ni Sabrina ang panggigipit, isinara niya ang lahat ng kanyang social media accounts at naglaho. Ang mga tabloid ay mabilis na nagtanggal ng kanilang mga artikulo at naglabas ng public apology. Ang media storm na nilikha ng mag-inang Cruz ay hindi lamang nabigo na saktan ako, kundi naging isang patalim na bumalik sa kanila. Ipinakita nito sa buong mundo kung gaano kapeke ang mga taong nakapaligid kay Mateo. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. Habang abala ang lahat sa eskandalo ni Sabrina, tahimik na kumilos ang team ni Kuya Leo. Nakakalap sila ng sapat na ebidensya na si Mateo ay hindi lang nagnakaw ng ideya at namemeke ng libro, kundi sangkot din sa panunuhol at malawakang tax evasion. Kasama sa mga ebidensya ang itim na notebook at ang testimonya ni na Mrs. Lan at Mr. Tiu. Ang lahat ng ito ay direktang ipinasa sa National Bureau of Investigation, NBI. Isang hapon, habang nasa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Leo. Tala, bumaba ang kanyang boses. Kumikilos na sila. Tumingin ako sa bintana at nakita ang ilang sasakyan ng NBI na huminto sa harap ng gusali. Isang grupo ng mga lalaking seryoso ang mukha ang pumasok. Alam kong oras na para bumaba ang huling kurtina ng dulang ito. Ang batas ng langit ay hindi nakakalimot. Si Mateo at ang kanyang mga kasalanan ay sa wakas ay kailangang harapin ang hustisya. Umalingaw-ngaw ang sirena ng sasakyan ng pulis sa isang sulok ng kalsada. Ang matinis na tunog ay sumira sa katahimikan ng isang ordinaryong hapon sa opisina. Lahat ng empleyado ng Legacy Builders ay dumungaw sa bintana. Puno ng pagkalito at takot ang kanilang mga mukha. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit mayroon silang masamang kutob. Nanatili akong nakaupo sa aking opisina, kalmadong humihigop ng tsaa. Ang eksenang ito ay inaasahan ko na. Ito ang hindi maiiwasang katapusan para sa mga nangahas na labagin ang batas. Pumasok ang mga ahente ng NBI at mga investigador sa lobby. Pinangunahan sila ng isang may edad na opisyal na may seryosong mukha. Itinaas niya ang search warrant at arrest warrant sa harap ng nanginginig na receptionist. Kailangan naming makausap ang dating direktor ng kumpanyang ito, si G. Mateo Cruz. Nandito ba siya? Sakto. Dumating si Mateo at ang kanyang ina na si Aling Flora. Marahil ay hindi pa rin sila sumusuko, gusto pa rin gumawa ng gulo, kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Ngunit nang makita nila ang mga awtoridad, natigilan silang dalawa, wala nang dugo sa kanilang mga mukha. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Utal ni Aling Flora, pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak. Hindi nagsalita ng marami ang opisyal. Malamig lang niyang itinaas ang arrest warrant sa harap ni Mateo. G. Mateo Cruz, arestado ka para sa investigasyon sa mga kasong estafa, tax evasion at bribery. Sumama ka sa amin sa headquarters. Hindi, imposible, nagkakamali kayo. Umatras si Mateo, desperadong umiiling. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tulong.
Ngunit lahat ng empleyado na dati yumuyuko sa kanya ay umiiwas na ngayon ng tingin. Walang gustong madawit sa isang kriminal. Nagkamali kayo ng tao. Mabait ang anak ko. Yung tala na yun. Siya ang nagpahamak sa anak ko. Sigaw ni Aling Flora. Akmang pupunitin ang warrant. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalawang babaeng pulis. Nakita ako ni Mateo na nakatayo sa hagdanan sa ikalawang palapag, nakatingin sa lahat. Isang kislap ng huling pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kumawala siya sa mga pulis at tumakbo papunta sa hagdanan. Lumuhod siya. Tala, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila. Hindi totoo to. Alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi mo ako matitiis na makitang makulong. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Huminto ako sa harap niya, na nakaluhod sa aking paanan, umiiyak ng kaawa-awa. Mateo, sabi ko. Ang boses ay kalmado. Alam mo ba kung anong sinabi mo ang pinakamasakit sa lahat? Itinaas niya ang kanyang ulo. Puno ng pagtataka ang mga mata. Hindi yun noong nakipaghiwalay ka o noong ipinakilala mo ang bago mo, pagpapatuloy ko. Kundi noong gabing iyon sa party. Noong tinadyakan mo ang tatay ko at sumigaw ka ng matandang probinsyano, kasing dumi ka ng putik. Sa sandaling iyon, ang Mateo sa puso ko ay namatay na. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang estranghero, isang kriminal. Tiningnan ko siya ng malalim sa mata, naging matigas ang boses. Sabi mo tulungan kita? Sinong tutulong sa tatay ko mula sa kahihiyang idinulot mo? Sinong magliligtas sa libu-libong manggagawa sa panganib na mamatay sa mga gusaling gawa sa substandard na materyales mo? Sino ang magliligtas sa gobyerno mula sa malaking buwis na ninakaw mo? Hindi ka karapat-dapat tulungan, Mateo. Karapat-dapat ka lang pagbayaran ang mga ginawa mo. Pagkasabi noon, tumalikod ako. Lumapit ang dalawang pulis at pinusasan siya. Ang malamig na tunog ng posas ay umalingaw-ngaw. Iyon ang tunog ng hustisya. Hindi, tala. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Galit ako sa'yo. Sigaw ni Mateo habang kinakaladkad palayo. Ahas ka, hindi kita patatawarin. Si Aling Flora ay inilabas din, patuloy pa rin sa pagmumura. Nakatayo lang ako roon. Pinapanood silang maglaho sa pinto. Walang saya o lungkot sa aking puso, tanging isang pakiramdam ng kawalan. Isang kabanata ng aking buhay. Isang kabanatang puno ng sakit at kasinungalingan ay sa wakas ay nagsara na. Lahat ng empleyado ay tahimik na nanood. Tiningnan nila ako, hindi na may pagtataka, kundi may paggalang at kaunting takot. Naintindihan na nila na ang babaeng ito ay hindi simple. Lumingon ako sa lahat at nagsalita ng malinaw. Bumalik na kayo sa trabaho. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay magbubukas ng isang bagong pahina. Ang nakaraan ay nasa likod na. Ang hinaharap ay nasa unahan. Ilang buwan pagkatapos, naganap ang paglilitis kay Mateo. Hinatulan siya ng 15 taong pagkakakulong. Ang Legacy Builders, matapos kong i-restructure, ay pinalitan ng pangalan na Sitala Construction at nagsimulang muli na may matatag at malinis na pundasyon. Tinupad ko ang aking pangako. Hindi ko tinanggal ang mga mahuhusay na empleyado. Inalis ko lang ang mga oportunista. Unti-unting bumalik sa normal ang aking buhay. Inilaan ko ang aking oras sa trabaho at pamilya. Ang mga kuya ko, matapos makita ang aking paglago, ay hindi na gaanong nakikialam sa aking mga desisyon. Naging matatag na suporta na lang sila sa aking likuran. Isang hapon, nakatanggap ako ng sulat mula sa kulungan. Galing kay Mateo. Sa sulat, wala nang galit o paninisi. Isang pangungusap lang ang nakasulat. Tala, nagkamali ako. Salamat sa leksyon. Matapos basahin, hindi ako sumagot. Tahimik ko lang itong sinunog. Ang pagpapatawad ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga, pareho na kaming kailangang magsimula ng bagong buhay. Nakatayo ako sa bintana ng aking opisina, pinapanood ang mga tao sa ibaba. Ang Maynila ay ganoon pa rin. Abala, puno ng oportunidad at panganib. Nadapa ako rito, nagdusa, ngunit dito rin ako natutong bumangon, maging mas matatag. Ang peklat sa aking puso ay marahil hindi nagagaling, ngunit mananatili ito roon bilang paalala. Paalala sa halaga ng tiwala,
sa kalupitan ng kataksilan, at higit sa lahat, sa lakas ng pagpapahalaga sa sarili ng isang babae. Ang aking hinaharap, mula ngayon, ay ako na ang magpapasya. Ang pagtatapos ng paglilitis kay Mateo ay hudyat din ng pagtatapos ng lahat ng samaan ng loob. Ang mga abo ng aming malaimpyernong pagsasama ay tinangay na ng hangin, nag-iwan ng isang malawak na espasyo sa aking puso. Ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho, bilang paraan upang punan ang espasyong iyon. Ang Sitala Construction, sa ilalim ng aking pamumuno, ay unti-unting umunlad. Mga bagong kontrata ang napirmahan. Mga bagong proyekto ang nasimulan. Lahat sa kumpanya ay tumitingin sa akin ng may paggalang. Hindi dahil sa anino ng aking pamilya, kundi dahil sa aking kakayahan. Napatunayan ko ang aking halaga, naabot ang layuning itinakda ng aking ama, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may kulang pa rin. Nanalo ako, ngunit hindi ako lubos na masaya. Si Kuya Ramon, ang pinakasensitibong kuya ko, ay napansin ito. Isang gabi, pinuntahan niya ako sa opisina habang abala pa rin ako sa mga ulat. Walang imik, inilapag niya sa aking mesa ang isang plane ticket at isang libro. Kailangan mong magpahinga, Tala. Malambing niyang sabi. Masyado ka nang matagal na lumalaban, oras na para pagalingin ang iyong kaluluwa. Ang ticket ay business class papuntang Palawan, isang paraisong matagal ko nang pinangarap. Ang libro naman ay may pamagat na Eat, Pray, Love. Tiningnan ko siya ng may pasasalamat. Siya talaga ang pinakanakakaintindi sa akin. Pero ang trabaho, nag-aalangan ako. Ang trabaho, laging nandiyan. Pinutol niya ako. Pero ang kabataan mo, hindi naghihintay. Umalis ka na. Kami na ng mga kuya mo ang bahala dito. Hanapin mo ulit ang tunay mong ngiti, hindi ang ngiti ng isang EVP. At umalis ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pinayagan ko ang aking sarili na maging mahina, na mabuhay para sa sarili ko. Mag-isa akong nagpunta sa El Nido. Nagaypi kami tamaya, ang mga talagod ang damanggong ali. Walang assistant, walang meeting. Tumira ako sa isang villa sa ibabaw ng dagat na kasing linaw ng Esmeralda. Tuwing umaga, ginigising ako ng alon. Tuwing hapon, nakaupo ako sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Inilaan ko ang aking mga araw sa pagbabasa, paglalakad sa dalampasigan, at pag-aaral ng scuba diving. Sa ilalim ng tubig, isang ibang mundo ang aking natuklasan, puno ng kulay ng mga koral at isda. Ang katahimikan at ganda ng karagatan ay unti-unting naghugas ng aking mga kalungkutan. Nagsimula akong matutong magpatawad. Pinatawad ko si Mateo, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Pinatawad ko ang kanyang ina. At higit sa lahat, natuto akong patawarin ang aking sarili. Sa biyaheng iyon, may nakilala ako. Hindi siya isang mayamang negosyante o isang artist. Isa lang siyang simpleng dive instructor na nagngangalang Kael. Mayroon siyang kayumangging balat, isang matamis na ngiti, at isang malayang kaluluwa. Tinuruan niya akong huminga sa ilalim ng tubig, harapin ang takot. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang mga paglalakbay, ang kaligayahan na nasa mga karanasan, hindi sa pera. Ang aming ugnayan ay isang magandang pagkakaibigan, isang pagkakaintindihan ng mga kaluluwa. Tinulungan niya akong mahanap muli ang aking saya, ang tunay na ako. Bumalik ako sa Maynila na may bagong pananaw. Isa pa rin akong matapang na negosyante, ngunit natuto na akong magbalanse ng buhay. Naglaan ako ng mas maraming oras sa pamilya at sa aking mga libangan. Hindi na ako naghahanap ng perpektong pag-ibig. Ine-enjoy ko na lang ang aking buhay, bukas sa mga bagong relasyon. Alam kong ang tunay na kaligayahan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay, at ang aking paglalakbay. Ngayon pa lang talaga nagsisimula. Marahil ay makikita kong muli si Kael, o makakakilala ng iba, o mananatiling masayang single. Hindi na iyon mahalaga. Dahil alam kong ang aking kaligayahan ay nasa aking mga kamay, at hinding-hindi ko nahahayaang may umagaw nito muli. Matapos ang makabuluhang biyahe sa Palawan, ang buhay ko ay tila nagbukas ng isang bagong kabanata. Hindi lang kapayapaan ang aking natagpuan, kundi isang bagong lakas para sa trabaho,
Ang Sitala Construction ay lumago ng husto, naging isang pangalang may integridad at kalidad sa industriya. Ipinagmamalaki ko ito. Ang aking pamilya ay hindi na gaanong nag-aalala. Nakita nilang tunay na akong nagbago. Si Itay, matapos masaksihan ang aking kakayahan, ay unti-unti nang nagretiro, ipinasa ang mas malaking responsibilidad sa aming magkakapatid. Tila payapa na ang lahat. Nang isang malaking pagsubok ang dumating. Isang umaga, habang nasa meeting, nakatanggap ako ng tawag mula kay Kuya Paolo. Nanginginig ang kanyang boses. Tala, pumunta ka sa ospital, ngayon din. Si Itay, inatake sa puso. Ang mundo ko ay muling gumuho. Tumakbo ako papuntang ospital. Si Itay, ang aming haligi, ay nakahiga at walang malay. Sabi ng doktor, malubha ang kanyang kalagayan. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamadilim sa aming buhay. Sama-sama kaming nagdasal para sa isang himala. Ngunit hindi ito nangyari. Pagkatapos ng isang linggong comatose, payapang pumanaw si Itay. Ang kanyang pagkawala ay isang hindi masukat na sakit. Sa pagbasa ng kanyang huling habilin, isang sorpresa ang nabunyag. Ipinamana niya sa akin ang pinakamalaking bahagi ng kanyang mana, 51% ng shares ng Sai Holdings Incorporate. At kasama nito ang posisyon bilang chairman of the board. Natigilan kaming lahat, maging ang aking mga kuya. Binasa ng aming abogado ang sulat na iniwan ni Itay. Mga minamahal kong anak. Ang Sai Holdings, ang buong buhay ko, ay ipinagkakatiwala ko kay Tala. Hindi dahil paborito ko siya, kundi dahil nakita ko sa kanya ang pinakamahalagang katangian ng isang leader. Ang kakayahang bumangon mula sa abo. Pinatunayan niyang hindi lang siya may matalinong isip, kundi mayroon ding pusong mapagmalasakit at bakal na determinasyon. Magtulungan kayo. Protektahan ninyo ang inyong bunso. Tandaan, ang ating pamilya ay iisa. Umiyak ako. Hindi ko inaasahan ang ganito kalaking tiwala. Ngunit kasabay nito, isang napakabigat na pressure ang aking naramdaman. Ang pagiging chairman ay masyadong mabigat. Agad na nagsimula ang alitan sa loob ng kumpanya. Maraming board members, sa pangunguna ni Vice Chairman Hizon, ang kumuwestiyon sa aking kakayahan. Nagsimula silang magplano para pabagsakin ako. Ito ang huling pagsubok na iniwan ni Itay. Isang digmaang walang armas, ngunit mas matindi pa sa laban ko kay Mateo. Sa gitna ng aking pag-aalala, ang tatlo kong kuya ay lumapit. Tala, huwag kang matakot, sabi ni Kuya Paulo. Iginagalang namin ang desisyon ni Itay. Mula ngayon, ako ang magiging senior advisor mo. Ang mga kumakalaban sa'yo, ako ang bahala, sabi ni Kuya Leo. Lahat ng legal na paraan, gagamitin natin. Niyakap ako ni Kuya Ramon. Chairman, anong inaalala mo? Gawin mo lang ang tama. Kami na ang bahala sa lahat. Ang kanilang suporta ang nagbigay sa akin ng lakas. Tumingin ako sa litrato ni Itay. Itay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Nagsimula ang mas malaking laban. Sa unang board meeting, inatake ako ni Mr. Hizon at ng kanyang mga kasabwat. Inakala nilang matatakot ako, ngunit nagkamali sila. Sa halip na makipagtalo sa mga numero, ipinakita ko sa kanila ang isang video ng mga proyekto ng Sitala Construction, mga proyektong may puso at may malasakit sa lipunan. Ibinahagi ko ang isang bagong pananaw para sa Sai Holdings. Isang kinabukasan na hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol sa pag-unlad na may pananagutan. Ang aking talumpati ay tumagos sa puso ng mga shareholder. Nanalo ako. Napilitang mag-resign si Mr. Hizon sa kahihiyan. Pagkatapos kong patatagin ang aking posisyon, itinatag ko ang Tala Foundation, isang pundasyon, para tulungan ang mga babaeng nais magsimula ng negosyo. Sa launching event, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng silid, si Kael. Ang kanyang pagdating ay nagpadala ng kaba sa aking dibdib. Sinabi niyang nabasa niya ang tungkol sa foundation at gusto lang akong batiin. Ang kanyang sinseridad ay parang malamig na tubig sa aking uhaw na kaluluwa. Nang gabing iyon, nag-dinner kami sa isang maliit na yate sa Ilog Pasig. Sa gitna ng mga ilaw ng syudad,
Tiningnan niya ako at sinabing, "Alam ko ang pinagdaanan mo. Ayokong maging isang malaking alon sa buhay mo. Gusto ko lang maging isang tahimik na daungan, kung saan pwede kang sumilong kapag pagod ka na." Ang kanyang mga salita ay puno ng respeto at pasensya. Hinawakan nito ang kaibuturan ng aking puso. Hindi ako agad sumagot, ngunit hindi siya sumuko. Nanatili siya sa Maynila at ipinagpatuloy ang kanyang proyekto para sa mga ulila habang pinapatunayan ang kanyang pag-ibig sa gawa. Nagsimula kaming mag-date, mga simpleng date sa kanyang tabi. Hindi ako isang makapangyarihang chairman, kundi isang ordinaryong tala na minamahal. Isang taon pagkatapos, nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat. Sa harap ng karagatan at ng aming mga mahal sa buhay, habang hawak ng aking mga kuya. Ibinigay nila ako kay Kael. Bumulong siya. Pangako, ako ang magiging daungan mo. Gaano man kalakas ang bagyo. At alam kong sa pagkakataong ito, tama ang aking pinili. Ang aming buhay ay naging puno ng kaligayahan. Isa pa rin akong abalang chairman, ngunit natuto na akong magbalanse. Si Kael ay nanatiling mapagkumbaba at malaya, ang aking pinakamatatag na sandigan. Nagkaroon kami ng 2 anak. Habang pinapanood ko silang naglalaro sa buhangin, habang tinitingnan ang lalaking minamahal ko, napagtanto kong nasa akin na ang lahat. Minsan, nakakarinig ako ng balita tungkol kay Mateo. Nakalaya na siya at namumuhay ng simple. Wala nang galit o awa sa aking puso. Isa na lang siyang lumang alaala, isang mamahaling leksyon. Ang aking paglalakbay ay puno ng unos. Ngunit sa huli, natagpuan ko ang aking tahimik na daungan. Akala ko nabigo ako sa kasunduan namin ni Itay. Ngunit hindi. Natupad ko ito ng higit pa sa inaasahan. Hindi lang ako nakabangon at nakapagtayo ng sarili kong karera. Natagpuan ko rin ang tunay na pag-ibig at ganap na kaligayahan. At iyon ang pinakamatamis na paghihiganti.